Hi guys! Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ginawa itong Valentine's holographic stickers. Yan. So, first step natin, pwede kang pumunta sa Pinterest para kumuha ng mga inspo. Tulad nitong mga wall art na to. Like this one, Love is in the Air. Nirecreate ko lang siya dito sa Canva. So, ito siya. Love is in the Air. Tapos, para magawa tong mga to, kumuha lang ako ng mga hearts dito sa Elements. Click mo yung Elements, then click Graphics. Tapos, type mo lang yung heart or Valentine's. Lalabas na yung magagandang icons na pwede mong kuhanin. Sample tayo, ayan. Pag kinlik mo to, yan, lilitaw siya sa canvas mo. So, itong mga to ay kinuha ko lang sa Canva. Tapos, yung may mga font dito, yung may mga quotes dyan pala, ay in-add ko lang. So, punta ka lang sa text, add text box. Tapos, may lilitaw na dyan na text box. Ayan, lakihan natin. And then, pwede mong palit-palitan ang font niya. Punta ka lang dito. Tulad nito, Adele 2. Pwede mo siyang palitan. Ngayari, Horizon. Ayan. Mapapalitan siya. And ikaw na bahala mamili kung anong magandang font yung gamitin. So, delete muna natin to. Ayan. Ayan, pakita ko pala sa inyo kung paano ko ginawang pa-curve yung mga font. Tulad niyan, tapos ito. Ayan. So, kapag nag-add ka ng text, click mo lang yung text. And then, punta ka sa, ayan. Teka lang. Ayan. Punta ka dyan. Then, click effects. Pag nakita mo yung effects, ayan. Punta ka dito sa dulo, sa pinakababa. Ayan. Click mo lang yung curve. Pag none, ayan, nawala. Nadiretso lang siya. Tapos kapag curve, ayan. Magaganyan siya. Tapos pwede mong i-adjust. Ito yung pang-adjust. Ayan. Ganyan. Ayan. Ganun lang. So, after mo magawa yung mga stickers mo, tulad nito, kumuha lang din ako ng bear na cute. Tapos nilagyan ko siya ng Be My Love Bear. Ito rin, nilagay ko lang yung Will You Be Mine? Will You Be Mine? Ayan. Bulol na. So, ayan. After nito, after mo magawa yung mga design mo. So, ang size nga pala nito ay A4. A4 yung pinili ko na canvas. And then, click share. Tapos, after ng share, punta ka sa download. Ayan, naka-PNG siya, diba? Click mo tong transparent background. Ayan. Pwede mo palitan itong file name. Ayan, gawin mong stickers. Ay, mali na spelling. Stickers. Tapos, click share. Click download. Tapos, click transparent background. Tapos, click download lang. Ayan, magda-download na siya. After nun, mag-add ka lang ng isa pang page. Tulad na itong ginawa ko. Mag-add ka ng isa pang page. Tapos, punta ka dito sa uploads. Uploads. Mag-upload ka ng file. And then, ayan. Click mo lang yung sinave mo na transparent background. Ito yun. For example, ito yun. Click mo yan. Transparent na yung background niya. Click open. So, ayan. Mapupunta siya sa downloads. Ay, uploads. Click mo siya. Ayan, para mapunta sa canvas mo. And then, i-move mo lang. Then, i-enlarge mo lang. Para sure ka kung wala talagang background yan. Click mo lang muna tong canvas mo. Tapos, punta ka dito sa background color. Lagyan mo siya ng color. Ayan. Lilitaw na. Wala talaga siyang background. So, kung may background kasi yan, kulay puti yan. Kulay. Ayan. So, ganyan yung mangyayari. And then, para magkaroon ng outline, paano lagyan ng outline? Click mo lang yung image. Click edit. Tapos, makikita mo tong effects. Punta ka sa shadows. Click outline. So, ayan, nagkaroon siya ng outline. Para baguhin yan, click mo lang dito. Ayan. Click mo lang dito. Gawin mong white. And then, pwede mong bawasan or lakihan yung outline niya. So, ang pinili ko lang dun sa una-una kong ginawa is 16. So, ayan. Ganyan. Pwede mo na itong i-download na yun. Delete mo na natin to kasi meron ng isa. Ayan. So, ayan. Click mo lang tong share. Download ka uli. Hindi mo na kailangan i-click tong transparent background. Dito ka. Punta ka sa pages. Since hindi mo naman i-print yung page 1, ayan, page 2 ka lang. I-deselect mo lang yon. So, page 2 na lang. Click done. And then, download. Ayan. So, mata-download na siya. After mo ma-download, ayan. Check mo dito. Ayan. Na-download na siya. Then, ganyan. Meron na siyang outline. After nyan, punta ka lang sa Microsoft Word. Ayan. Click layout, orientation, landscape, tapos baguhin mo lang yung size sa more paper sizes. So, ayan, naka A4 na siya. And then, insert, tanggalin muna natin to para makita nyo. Insert, downloads, click mo lang yung dinownload mo na meron na outline, click insert, tapos click wrap text, yan, para magalaw mo. Pwede mong gawing in front of text or behind text para magalaw mo yung image and then, ayan, enlarge mo lang ulit. And then, ayan, sa pagpiprint na tayo, Control P, ayan. Hindi ko pa naayos yung ano dito, yung settings niya kung paano mag-print ng borderless. Pero ayan, okay na siyang i-print. Pwede mo na siyang i-print. And then kapag i-print mo siya sa sticker paper, dapat ayusin mo muna yung printer properties. Punta ka sa printer properties. Gawin mong high yung print quality. Tapos dito sa media type, punta ka sa photo papers. Tapos click glossy photo paper. Ayan. So nakaayos na siya. And then ayun, pwede ka na mag-print. Click OK. And then click print. So ayan, upiprint na siya. So, eto na, nagprint na. Kailangan mo ngayon ng Photoshop. Ang gamit ko nga pala ay yung QUAF Cold Laminating Film Phototop number 8, yung holographic rainbow. So, bakbakin mo lang yung edges, tapos ilapat mo dun sa dulo ng stickers mo, and then kuha ka ng ruler pang lapat, ayan, para diretso yung pagkakakabit niya. Dadasog-dasog mo lang habang binabakbak mo. Ayan. Huwag mo masyadong diinan para hindi bumakat yung ruler. Ayan, yung sakto lang. Tapos, ayan, nakadikit na siya.
So, pwede mo na tong i-cut after. So, eto na yung kinalabasan niya. Pwede mo na tong itinda sa Valentine's Day. Aside from flowers, tapos mga bouquet, ganyan, and balloons, pwede mo tong itindang mga stickers sa pang Valentine's. Pwede itong pambigay sa mga crush nila or sa girlfriend nila or gustong ligawan, o diba? Bye!